Totoo nga na pag may isinuksok, may madudukot. Ito nga pala yung second year ko sa 50 pesos at bills ending in one challenge. Bata pa lang ako ay mahilig na din talaga ako mag-alkansya. Mas gusto ko din kasi talaga na nag-iipon hanggat kaya kesa umutang. After a year ko dapat tubuksan kaso minsan nakakalimutan ko kaya lumalagpas. Ayoko din kasi magtago ng pera sa alkansya ng matagal dahil baka amagin or sirain ng mga kung anong insekto. Lalo dito sa amin malamig kaya laging naamag or inaamag na yung ibang mga gagamitan, lalo na nga itong mga pera. Kung wala namang paggagastusan ng naipon ay tinatabi ko to sa bangko. Ako nga lang pala yung nag-ipon nito nung last year kasi tulungan kami ni Habi para sa panganganak ko. Kaso si Habi naman last year is nagbayad siya sa kanyang motor kaya hindi mo na siya sumali. Natapos naman na niyang bayaran kaya sa maybe this year, ayan, sasabihan ko na dalawa kami sa challenge para mas makaipon kami para na din sa education ng aming dalawang anak. So yun na nga yung goal namin pag-ipunan din. Kaya din kami talaga nag-iipon. Ako naman is more on sa bahay-bahay lang ako. Hindi din talaga ako palalabas kasi sa bahay din lang ako nagwo-work and nagpa-part-time nga lang ako sa gabi. And pag lumalabas siguro ako yan after mag-grocery or pag may binabayaran na parcel, ayan, doon ako nagkakaroon ng barya or ng sukle. Yan, itinatabi ko na agad pag may nakita akong bills na 50 at ending in 1. Ang saya din kasi sa feeling na hindi mo namamalayan na nakakaipon ka ng ganun. Pag nasa wallet lang kasi ang pera natin, most of the time magagastos at magagastos natin to. Kaya iba din daw yung inilalagay sa alkansya, lalo na yung hindi mo nakikita kung gaano na karami yung naitatabi mo. And marami din pala akong natutunan sa pagbabasa ng books ni Sir Chinkitan. Marami ka din dong ma-realize about sa paggastos, paano makatipid, paano makaipon, at sa pagnenegosyo at sa mga kung ano pang bagay. Kaya helpful din talaga yung magbasa ng mga books tulad ng ganon. Nung nagkapamilya na nga ako, mas na-encourage din talaga ako mag-ipon para din or dahil iniisip ko na yung mga anak ko, yung pag-aaral nila at kung ano-ano pang mga bagay for our family to survive, ayon, sa bahay ng upa, sa mga bills at sa mga kung ano-ano pang bagay. Syempre, hindi naman tayo mayaman tulad ng iba dyan, kaya kailangan talaga natin ding mag-ipon para nga sa mga gastusin. Marami nga rin ako napapanood ng mga nag-iipon challenge, kaya naka-inspire din talaga yung mga ganon kasi ang lalaki ng naiipon nila. Pero ako, kahit maliit lang ang naiipon ko, ay tuwang-tuwa na ako doon dahil kahit papaano, kaya ko pala ding mag-ipon ng ganon. Kaya kong disiplinahin yung sarili kong huwag bumili ng mga luho o ng mga bagay na hindi naman ganong kailangan o mahalaga. Sabi nga nila, pag may disiplina ka o talagang gusto mong gawin yung bagay na to, kakayanin mo. Pag may mga nakikita akong bagay, iniisip ko muna kung need ko ba talaga siya or pass muna kasi nga may iniipon ako or minsan pag lumalabas ako, sakto lang talaga yung dinadala kong pera para hindi talaga ako makakagastos. So minsan ko lang din talaga tinitreat ang sarili ko sa pagbili ng mga material na bagay and minsan nga talagang yung mga mura lang din yung binibili ko basta good quality ba rin naman, hindi naman sobrang mura, hindi rin sobrang mahal, mga ganon. And kung hindi ko din talaga kasi afford, hindi ko din talaga ipipilit yung sarili kong mabili yon. Pag kunwari gusto ko mag-upgrade ng phone, pag-iipunan ko din talaga muna yun bago ko bilhin. Kasi nga, ayoko din talaga yung umuutang kasi iniisip ko sayang yung interest. Tapos, ang hirap nung may iniisip ka na buwan-buwan kailangan mong bayarin mga ganon. Hindi naman masamang pagdamutan ng sarili minsan kung may goal ka talagang makaipon. Hindi rin kasi maganda na puro kakain sa labas at bili ng mga mahal o branded na bagay tapos ang ending wala ka palang ipon. Kahit unti lang yan, mahalaga na kakaipon ka. May disiplina ka sa sarili mo. Kayo po, anong mga challenges nyo this year? Or anong mga ipon challenges nyo? Kung meron man, comment nyo na lang down below. Comment down below. Or comments, sulat nyo dyan yung mga, baka po may mga tips kayo or mga other challenges na pwede po namin i-try na mas magandang makaipon. Yun lang po. Thank you again.